Yo! Ako si Zaki at eto na naman ang panibagong episode ng aking katarantaduhan dito sa YouTube. Ito yung prediction ko sa Ahon Day 3. Salamat nga pala sa nanonood ngayon ng live at makakapanood nito sa replay. Kanina lang to ni-release no, yung lineup ng Ahon Day 3. Which is, for me, nakaka-surprise dahil dati kasi pag Ahon Day 3, di ba, Day 1, Day 2, yung Day 3, para siya sa labas siya ng venue ata, sa pagkakaalam ko, sa labas siya ng venue. Tapos parang pinapalaban doon yung mga yung mga bago. At December din siya ginaganap sa pagkakaalam ko. Parang 3 sunod na araw talaga siya. Eto naman, parang 3 buwan makalipas ang ahon ng December, ang Day 3 naman sa March. Ahon Day 3 March. Yun nga no, masasabi mo talagang unpredictable si Arik pagdating sa mga matchmaking. Kada taon parang may changes talaga sa liga na parang ultimo lahat ng mga MC at baka nga pati staff hindi siya nalalaman agad. Kasi parang wala akong idea na Ahon Day 3 tapos March na gaganapin, 'di ba? So kakaiba talaga siya. Unpredictable. Feeling ko nga tangina, marami pa talagang mangyayari ngayong taon kasi ito yung unang event. Tinan nyo naman, may sinyo. So yun, unang match up, Arzone versus Ets. Si Ets taga Pulo ata to siya. Tapos si Arzone naman, nakilala ko to sa FRBL, lumaban to ng FRBL finals. Si Ets kasi mas experienced to sa big stage. Kasi nag-PSP to, big stage, kalaban nila ata sino ba kalaban nila nun? Si Jonas. Oo, nabansagan pa siyang Chow Chow. Si Arzone naman, 1 minutes ata yung pinaka-battle nito na medyo big stage. Sa pagiging technical, multi-multi, si Arzone lamang doon, feeling ko. Pero sa experience pagdating sa mas maraming tao mag-perform, feeling ko Ets. So tingin ko lang kay Ets. Second matchup naman, Tulala versus Dodong Saipa. Hindi ko pa kasi masyadong napapanood si Tulala. Pinaka napanood ko sa kanya yung sa pit style ata, tapos hindi ko masyadong ma-recall. Si Dodong Saipa naman, lagi kong napapanood to sa FRBL. Comedy to siya, jokes. Si Tulala naman, parang nakakatawa rin, pero unpredictable si Tulala. Unpredictable. Actually, lahat naman ng match-up, unpredictable. Pero Dodong Saipa ako dito. Dahil lang sa mas familiar ako sa kanya. At kumbaga si Dodong Saipa kasi kahit sa small room, sa maliit na crowd, kayang-kaya niya talagang kunin yung kiliti ng tao. Feeling ko kaya rin gawin ni Dodong Saipa yon sa big stage. Kaya Dodong Saipa ako dito. Next match up, Mirage versus Shaboy. Si Mirage nag-champion ng Motus recently lang. Tapos si Shaboy naman, huling battle ata nito sa flip top ay 1 minutes. At panalo ata siya doon. Feeling ko dahil 0-2 na si Mirage sa flip top, pipilitin niyang makabawi. Si Shaboy naman, entertainment wise, gusto niya i-redeem yung sarili niya dahil nga doon sa nangyaring laplapan. At tingin ko lang, di ko naman alam talaga kung anong nasa isip ng mga yan. Syempre, dito tayo sa champion. Mirage tayo. Championship experience, high level battle rap, Mirage. Pero Shaboy, wag tulugan si Shaboy. Kaya niyang manalo dito. Next matchup, Charisma versus Class G. Charisma versus Class G. Ano bang last performance ni Charisma? Tinalo siya ni
tinalo ba siya ni Bagsik? Yung ba yung last battle ni Charisma? Class G, na huling laban ni Class G. Hindi ko na matandaan kung kailan yung huling laban ni Class G. Pasensya na. So, hindi ko mag-gauge kung sinong lalamang. Si Class G, wordplay din to. Parang si 3D din to eh. Kung maglalaban si Charisma at Class G sa small room, Class G. Pero sa big stage, Charisma. Since sa big stage to gaganapin, Charisma ako dito. Next naman is Rapido versus Mastafit. Pagbabalik ni Rapido sa flip top, alam ko yung last laban ni Rapido ay isa buhay. Isa buhay ata yung laban niya at laglag siya kay G-Clown sa pagkakaalam ko. Si Mastafit naman, ang pagkakaalam ko huling laban ni Mastafit sa Cebu. Tama ba? Sa Cebu. Mas nakakatawa si Mastafit. Pero minsan kasi si Mastafit di naghahanda eh. Tas freestyle which is pinakaayaw ko. Lalo na big stage talaga yan. Flip top yan. Hindi mo pwedeng hindi ka maghahanda. Para sa akin, X pag hindi handa si Mastafit. Auto lose. Parang ganun. Kaya Rapido ako dito. Next, Plasma versus MR Industria. Horrorcore versus Left Field. Base sa mga nakaraang performance nila, si Plasma, sino bang kalaban ni Plasma? Si Jonas ata, 'di ba? Si MR naman, kalaban ni MR si Fukuda. MR ako dito, MR. Pero hindi natin alam talaga kung sinong lilitaw or sinong mas well prepared sa kanilang dalawa. Pero feeling ko lang MR. Husky versus Slack One. Sino sa tingin nyo ang magwawagi? Para sa akin, Slack One ako dito. Si Slack One, gamay ni Slack One yung comedy. Gamay niya yung comedy. Tapos, meron din siyang touch nung aggression at technical. Parang mas base ko to sa Slack One nung laban niya kay Raffian ha. Doon ko ibabase. Mas para sa akin mas well-rounded si Slack One. Si Husky naman nakakatawa si Husky, magaling mag-comedy. Pero pagdating sa technical, minsan parang lumalaylay siya. Opinion ko lang naman. Bala kayo kung ayaw nyo. Basta feeling ko Slack One to. Kay bro tayo dito kay Slack One. At nga pala, monetize na yung channel ni Slack One. Mag-subs kayo sa kanya, supportahan nyo para mag-grow yung channel niya. Feeling ko tutuloy-tuloy nila yung pag-YouTube nila. So marami na tayong kumbaga yung niche nitong battle rap content creators ay mas lalaki. At supportahan nyo si Slack One. Para naman kay Sinyo at Poison 13. Comment nyo nga sino sa tingin nyo mananalo. Sinyo or Poison. Sa pagiging technical, mas lamang talaga si Poison. Mga wordplay, Poison, rhyme schemes, Poison. Tapos minsan nagmumoko din pa si Poison. So ang daming kayang i-offer ni Poison. At kumbaga well-equipped talaga si Poison para talunin si Sinyo. Sa kabilang banda naman si Sinyo, tanginang Sinyo. Hindi niya kailangan lahat 'yun. Hindi kailangan ni Sinyo maging bars, multi. Hindi niya kailangan niya lang maging si Sinyo. Kailangan niya lang i-maintain yung ginagawa niya at hindi mag-choke. Kaya na manalo ni Sinyo. So, syempre battle rap to, expect the unexpected. Kayang-kayang talunin ni Poison 13 si Sinyo. Pero I think si Sinyo mananalo dahil yun, feeling ko
Iba si Sinyo talaga pag live eh. Kumbaga, napaka tindi ni Sinyo, yung charisma ni Sinyo, stage presence ni Sinyo. Kumbaga, complete package. Kumbaga, si Sinyo kasi superstar si Sinyo ng flip top eh. So, iba yung stage presence niya. Yun, napakalupit ni Sinyo. Yung star power ni Sinyo, napakatindi. Which is, mahirap yon kalaban sa big stage. So, feeling ko, Sinyo. Pero, 1 minute 1 minutes lang kaya talaga silang magra-rap. Nakalagay dito 1 minutes. Pero bakit kaya 1 minutes lang? Yun yung prediction ko. Sinyo para sa main event. Sinyo, tingin ko.